Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Marlowe na napalabas noong 2022. Ito ay patungkol sa matandang lalaki na lubhang napakagaling dahil walang kahit anong kaso ang hindi niya kayang malutas. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang makita natin si Philip Marlowe na isang may talentong pribadong detective. Isang araw, isang mayamang babae at tagapagmana ng isang kumpanya ng langis, na nangyari ring anak ng isang kilalang aktres, ay nagnanais na kuwiting siya upang hanapin ang kanyang lihim na minamahal, si Nico Peterson. Si Peterson ay direktor ng mga kasangkapan sa isang kumpanya ng produksyon ng pelikula. Ang pangalan niya ay Claire Cavendish, at hinihiling niya kay Marlowe na lihim na magsagawa ng investigasyon dahil nawawala na niya ang alituntunin ng kanyang minamahal sa loob ng matagal na panahon. Ang huling beses na nakita niya si Nico ay sa isang club na tinatawag na Corbata. Sumubok siyang hanapin ito, at kahit na hinanap niya ito sa kanyang bahay, sa kakaibang paraan, wala siyang naroroon, at natuklasan niya na hindi itinigil ang paghahatid ng gatas at ang balkonahe ng kanyang bahay ay natatakpan pa rin ng mga piling dyaryo. Ang mga ito ay nagpapahiwatig na si Nico ay biglang nawala na parang bula. Sinimulan ni Marlowe ang kanyang investigasyon sa pamamagitan ng pagbisita sa bahay ni Peterson, ngunit walang anumang tanda ng buhay sa loob. Makalipas ang saglit, dumating ang kapitbahay ni Peterson at sinabi na hindi niya nakita si Peterson sa nakalipas na 7 linggo. Sinabi niyang karaniwan ay may mga tao na laging pumupunta sa bahay ni Peterson upang hanapin siya, maging dahil sa utang o may asawa na naghahanap ng kanyang asawa dahil si Peterson ay kilalang babero. Idinagdag din niya na bukod kay Marlowe, 1 linggo na ang nakakaraan ay may 2 Meksikano ring pumunta upang hanapin siya. Batay sa kaalaman na ito, pumunta si Marlowe upang makita ang kanyang matandang kaibigan na si Joe Green, isang pulis, upang subukan at malaman ang lahat ng maaari niyang malaman tungkol sa tunay na pagkatao ni Peterson. Sinabi ni Joe na si Peterson ay isang mandiraya, isang nangagaw ng asawa, at isang lalaking may maraming problema. Pagkatapos ay inabisuhan si Marlowe na si Peterson ay natuklasang patay matapos mahadjap at masagasaan sa harap ng club ng Corbata ng isang hindi kilalang individual. Ang aksidente ay nag-iwan ng pinsala sa mukha ni Peterson na nagdulot ng kahirapan sa pagkilala sa kanya. Agad noong may impormasyon na si Marlowe mula sa kanyang kaibigan, pumunta siya sa club ng Corbata kung saan nangyari ang insidente. Pumasok siya ng lihim upang tingnan kung maaari siyang makakakuha ng anumang impormasyon. Ngunit hinuli siya ng mga tauhan ng seguridad. Sa sumunod, muli na namang nakita ni Marlowe si Joe. Sinabi ni Joe sa kanya ang isang mahalagang piraso ng impormasyon, na si Peterson ay tinaga bago ang aksidente, at inisip niyang ganito ang isang bagay ay kainahinala. Matapos makuha ang pinakabagong impormasyon mula kay Joe, pumunta si Marlowe sa mansyon ng pamilya Cavendish. Nakabangga niya ang isang tao sa harapang bakuran ng bahay nang dumating siya. Matapos magkaroon ng mainit na pagtatalo sa ina ni Claire, lumitaw na malungkot ang lalaking iyon. Inipaunawa ni Claire na siya ay si Joseph O'Reilly, ang tagapayo sa pinansyal ng kanyang ina, na malapit ng maging embahador sa Inglaterra. Bago pa niya maihayag ang kanyang layunin na sabihin kay Claire na natagpuan na patay si Peterson, biglang dumating si Ginang Cavendish at nagduda na si Marlowe ang pinakabagong kalokohan ng kanyang asawa. Tinabi ni Marlowe kay Ginang Cavendish na siya ay inupahan ng kanyang asawa upang hanapin ang nawawalang alahas nito. Tinututulan ni Claire ang balita ng pagkamatay ni Peterson dahil, noong araw na natagpuan na patay si Nico, aksidenteng nakita niya ito sa Tijuana nang hilingin siyang panuurin ang ilang kabayo doon ng kanyang ina. Ayon sa impormasyon na nakuha niya, natutunan niyang iniisip ng mga tao na isang movie producer si Peterson at ang mga artefakto na kanyang dala ay mga set pieces para sa isang pelikula. Naramdaman ni Marlowe na hindi lubos na tapat si Claire sa kanya, kaya tumanggi siyang magpatuloy sa investigasyon at lumakad palayo. Habang paalis siya sa bahay ni Claire, nakilala niya ang ina ni Claire na si Dorothy Quincanan. Lumabas na nasubaybayan ni Dorothy ang pinagmula ni Marlowe. Nababalutan siyang malaman kung ano ang nais ng kanyang anak, ngunit tinanggihan ni Marlowe na ibunyag ang confidential na impormasyon ng kliyente niya. Ginawa ni Marlowe ang desisyon na bisitahin ang libingan ni Peterson dahil sa lumalalim na interes niya sa kaso na kanyang iniimbestigahan. Noong naroon na siya, bigla niyang na-encounter ang isang babae na nagdadala sa libingan ni Peterson. Tinubukan ni Marlowe na habulin siya, ngunit sa kasamaang palad, nawala niya ito. Matapos ang kanyang pagdalaw, nakipagkita si Marlowe kay Joe upang tanungin kung natagpuan na ng pulisya ang isang suspect sa insidente ng hit and run na pumatay kay Peterson. Gayunpaman, walang isa man ang inakusahan na siyang may sala hanggang sa ngayon.
Nalito si Joe tungkol sa kliyente ni Marlo, inakala niyang ang kliyente ay marahil ang kapatid na babae ni Peterson. Ngunit itinanggi ito ni Marlo at sinabi niyang siya ay nakikipagtulungan sa isang tao na alam na si Peterson ay nag-arrange ng kanyang sariling pagkamatay. Natuklasan ni Marlo at Joe ang mga hindi pagkakasunod-sunod sa kasong ito, kasama na ang proseso ng internal na pagkilala sa biktima na isinagawa ni Floyd Hansen, ang tagapamahala ng Corbotic Club, at ang katotohanang ang katawan ni Peterson ay agad na sinunog. Kinabukasan, dahil sa tulong ni Joe, nakapagtagpo si Marlo kay Floyd Hansen at nagtanong ukol sa pagkamatay ni Peterson. Di niya inaasahan na makabangga ang parehong babae na nakita niya sa sementeryo ni Peterson kahapon habang papunta siya sa opisina ni Hansen. Tinabi ni Marlo kay Hansen na may suspetsya siyang ang taong namatay sa aksidente ay hindi si Peterson kundi ibang tao na sinadyang pinatay para sa isang dahilan. Tinanggihan ni Hansen ang pahayag ni Marlo at sinabing ang kapatid na babae ni Peterson ang nag-identify sa patay na lalaki bilang si Peterson. Payo ni Hansen kay Marlo na makipag-ugnayan sa pulisya sa halip na magtanong kung nasaan ang kapatid ni Peterson nang itanong ito ni Marlo. Pumunta si Marlo sa babae na nakita niya kanina pagkatapos ng pulong. Nagpakilala itong siya'y si Lynn Peterson, ang kapatid ni Nico Peterson. Ngunit, sa pagkakita na si Hansen ay patuloy na minamasdan siya at pati na rin ipinag-utos ang kanyang mga tauhan na palayasin siya sa club, nagtanong si Lynn kay Marlo na makipagkita sa kanya ngayong gabi sa isang massage parlor na tinatawag na Cabana. Makalipas ang ilang oras, nang makarating si Marlo sa lugar na tinukoy ni Lynn, hindi niya ito nakita sa kanyang silid. Sa halip, siya ay napilitang makipagharap sa mga tauhan ni Hansen. Kinabukasan, natanggap ni Marlo ang imbitasyon na pagpupulong mula kay Dorothy. Sumubok si Dorothy na suhulan si Marlo na kumalma sa kanya tungkol sa resulta ng kanyang investigasyon hinggil kay Nico Peterson. Gayunpaman, nanatili si Marlo na matatag sa kanyang paninindigan, hindi siya magbibigay ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang trabaho kay Claire. Pagkatapos ay ibinunyag ni Dorothy ang tungkol kay O'Reilly, ang tagapayo sa pinansyal na kamag-anak niya, na kamakailan lamang na nagkita kay Marlo sa kanyang tahanan, ay kanyang kasintahan. Hindi sinabi ni Dorothy sa kanya na anak niya si Claire. Alam lamang niya na pamangkin ni Dorothy si Claire. Nagdududa si Dorothy na may relasyon si Claire kay O'Reilly dahil kamakailan lang niyang binilhan ito ng isang studio para mapalago ang kanyang career, at nang imbestigahan niya ito, napagtanto niyang si Claire pala ang nagbayad para sa studio. Nag-aalala siya na may kasunduan sa pagitan ni O'Reilly at Claire upang siya'y alisin, at iniisip niyang may kinalaman ang lahat ng insidente sa pagkamatay ni Peterson. Sa dulo ng kanilang usapan, ibinahagi ni Dorothy kay Marlo ang ilang impormasyon na nakuha niya mula sa kanyang pribadong detective, ang katotohanan na may ibang karelasyon si Peterson na ang pangalan ay Amanda Toxteth, isang extra na maaari niyang makilala sa Pacific Picture Studio. Sa madaling salita, nakilala ni Marlo si Amanda Toxteth sa kanyang trabaho, na sa pagkakataon ay ang studio ni Dorothy. Tinabi ni Amanda sa kanya na si Nico ay isang lalaking palaging nananalo ng puso ng mga babae ngunit hindi interesado sa mas malalim na relasyon. Nag-iimbestiga tungkol sa mga pinansyal na transaksyon sa pagitan ni Nico Peterson at ilang mga Mexicano, tinanong ni Marlo si Amanda para sa karagdagang mga detalye. Tinabi ni Amanda sa kanya na may isang negosyo na maganda ang takbo sa Mexico, at ito'y wala ng iba kundi ang droga. Matapos makakuha ng impormasyon mula kay Amanda, muling dinalaw ni Marlo ang bahay ni Nico Peterson. Siya ay pumasok sa bahay upang hanapin ang mga hint na maaaring makita. Nang nais ni Marlo na basahin ang isang tala na natagpuan niya sa mesa, napansin siya ni Lynn na sakali ring naruroon sa bahay. Tinanong ni Lynn si Marlo kung ano ang layunin ng kanyang pagdating at kung bakit siya biglang pumasok sa bahay ng kanyang kapatid. Si Marlo ay nagpahayag na siya ay kaibigan ni Nico at may nag-utos sa kanya na suriin ang pagkawala ni Nico. Pinatunayan ni Marlo kay Lynn na ang kanyang kapatid ay hindi patay at siya'y nagpagawa lamang ng kanyang kamatayan. Makalipas ang maikling panahon, dalawang Mexicano ang pumasok sa bahay at tinanong si Lynn tungkol sa isang babae na ang pangalan ay Serena. Sumubok si Lynn na tumakas mula sa bahay, at ang isa sa kanila ay humabol sa kanya, samantalang ang isa pang lalaki ay naubos ng lakas ni Marlo. Ang isa na humahabol kay Lynn ay nakapagsilbing huli sa kanya, at sa parehong oras, dumating si Marlo at itinutok ang kanyang baril sa kanya. Tinanong niya ito kung sino si Serena. Nang maganap ito, binaril ni Marlo siya sa binti at muling nagtanong tungkol sa lokasyon at pagkakakilanlan ni Serena. Ngunit bigla, may tumama kay Marlo mula sa likod. Nang magising siya, may isang lalaki na ang pangalang Cedric ay nagtutok ng kanyang baril kay Marlo.
Pagkatapos, dinala siya ni Cedric upang makilala ang kanyang boss, si Lou Hendricks, na naghihintay sa kanya sa loob ng bahay ni Nico. Pagkatapos nito, inalok ni Hendrik na ihatid si Marlo pauwi sa kanyang tirahan. Kabuong kanilang biyahe, sinabi ni Hendricks kay Marlo na si Peterson ay nagtrabaho na kasama niya bilang isang taga-supply ng Mexican tarantula. Nag-alok si Hendricks na bayaran si Marlo, nais niyang malaman kay Marlo kung sakaling isang araw ay makahanap siya ng impormasyon tungkol kay Nico dahil may mga hindi pa tapos na usapan sa kanilang dalawa. Si Marlo, gayunpaman, ay tumanggi na makipagtulungan sa kanya. Natuklasan nila na mismong opisina ni Joe ang naging tukoy na tahanan ni Marlo nang sila'y dumating doon sa halip na sa tahanan ni Marlo. Nais ni Marlo na i-report ang pagkakidnap kay Lynn at sabihin kay Joe na ninakaw ang kanyang baril ng dalawang Mexicano. Binigyan siya ni Joe ng bagong baril na parehong uri bilang alibay sakaling gamitin ng iba ang ninakaw na baril. Nang gabi na iyon, isang detective na may pangalang Bernie Olds, na ipinadala ni Joe, ay pumunta kay Marlo upang suriin ang ulat ng pagkawala ni Lynn. Makalipas ang saglit, dumating din si Claire sa tahanan ni Marlo upang magtanong tungkol sa pag-usad ng investigasyon ni Peterson. Si Claire ay ibinahagi pagkatapos ang kanyang kwento tungkol sa kanyang nakaraan. Nang 6 na taon, siya ay namuhay kasama ang mga madre upang ang kanyang ina ay makasama si O'Reilly. Pagkatapos ay iniwan ni Claire si Marlo dahil mayroon siyang isang takdang pagkikita sa isang tao sa isang lugar. Tumuloy si Marlo sa likod ng sasakyan ni Claire nang patagilid itong pumunta sa tirahan ni O'Reilly. Habang pinagmamasdan niya si Claire, biglang nagulat siya sa pagdating ni Dorothy. Siya ay dumating upang patunayan ang kanyang mga hinala tungkol sa relasyon ng kanyang anak kay O'Reilly. Kinabukasan, si Marlo at Detective Bernie ay nagtungo sa ilog matapos malaman ang natuklasan ng bangkay ni Lynn. Si Lynn ay natagpo ang patay. Pagkatapos, sila ay pumunta sa Corbate Club at nakakita ng kotse ng dalawang Mexicano at kotse ni Lou Hendricks na nakapark sa parking ng club, at may suspetsa sila na ang mga taong ito ay kaugnay sa pagkamatay ni Lynn. Pinakiusapan ni Detective Bernie si Marlo na hawakan ng investigasyon dahil labag sa batas na gawin ito ni Bernie nang walang search warrant. Kahuli ng gabing iyon, pumasok si Marlo sa Corbate Club ng lihim bago pumasok sa kwarto ni Hansen upang hulihin ito na gumagamit ng droga. Anong koneksyon ang mayroon siya kay Lou Hendricks, ang Mexicano, at Marlo? Bakit may mga sasakyan lamang na nakaparada sa bakuran ng Corbata, at ang embahador ba sa Inglaterra o si Dorothy ang kanilang boss? Si Floyd ay saka nagpahayag ng imbitasyon kay Marlo na magkaroon ng inumin at pag-usapan ang lahat ng kanyang mga alalahanin. Sa lihim, hinalo ni Floyd ang isang bagay sa inumin. Tinimulan niyang isalaysay ang kanyang kwento sa pamamagitan ng pagkukwento tungkol sa kanyang ilegal na negosyo, ang pagbebenta ng droga sa club. Pagkatapos ay dinala niya si Marlo sa ibaba para makilala si Hendricks. Si Marlo, na tila alam na may halo ng kakaibang bagay sa kanyang iniinom, itinapon ang inumin at nagkunwaring nawala ng malay pagkatapos uminom. Tinabi ni Floyd ang katotohanan sa eksaktong sandaling iyon. Ang mga Mexicano at si Lou Hendricks, ang kanyang mga kasosyo sa negosyo, ay noon nang nakipagtulungan kay Peterson. Kanilang niloko siya sa pamamagitan ng pagtatago ng bahagi ng kanyang mga supply ng narkotiko. Inamin din ni Floyd na pinatay niya si Lynn dahil hindi sumunod ang kawawang babae sa kanyang mga tuntunin. Para sa kanya, hindi malaking bagay ang pagkawala ni Peterson. Si Marlo ay pinaakyat pagkatapos sa isang kwarto kung saan hawak na bihag si Lou Hendricks. Sa kwartong iyon, natagpuan rin ni Marlo ang dalawang Mexicano na namatay matapos magdusa sa pag-torture sa kanila. Siya ay inilagay sa isang silid kasama ang driver ni Hendricks, si Cedric. Nang sila'y umalis sa kanya, pinalaya ni Marlo si Cedric at inanyayahan siyang magtulungan. Samantala, sa isa pang silid, kinonfrontan ni Floyd si Lou Hendricks upang tanungin siya tungkol kay Serena, ang babae na huling nakitang kasama si Peterson at nagtago ng mga droga. Ipinaliwanag ni Lou na ang hinahanap niyang Serena ay isang masalimuot na estatwa sa isang aquarium kaysa sa tunay na tao. Nakakuha ng baril si Marlo at Cedric sa bodega, kaya't nagmadali silang lumabas at binaril si Floyd. Sa gitna ng palitan ng putok, aksidenteng napatama ni Cedric ang aquarium, napakawala ang salamin at nahulog ang estituan ni Serena, na naglalaman ng mga droga, at dahil dito'y natangay ng tubig ang lahat ng mga droga na nasa loob nito. Pinagalitan ni Hendricks si Cedric dahil hindi ito sumubok na iligtas ang natitirang mga gamot, at bilang tugon, pinatay ni Cedric ang kanyang amo. Si Marlo at Cedric ay nagpaalam kay Detective Bernie tungkol sa pangyayari matapos mapag-ayos ang lahat. Dumating si Marlo sa kanilang tahanan at nagulat nang makita si Peterson doon. Tinuri niya ito dahil sa pagiging mahusay nitong detective na nakapagbunyag sa kalokohang nagdulot sa kanyang pagkamatay.
Ipinahayag ni Marlo sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid na babae, si Lynn. Yamang stepsister lamang niya si Lynn, tila kakaiba ang reaksyon ni Peterson sa balita. Nais ni Peterson na hilingin kay Marlo na iparating kay Claire ang isang bagay, kaya't siya'y nagpunta para bisitahin ito. Humingi siya ng pagsusulat kay Claire na makipagkita sa kanya ngayong gabi sa tindahan ng mga kagamitan ng Pacific Studio dahil may bagay siyang hawak na gusto ni Ambassador O'Reilly. Pagkatapos ay tinanong siya ni Marlo tungkol sa kanyang relasyon kay Dorothy, yamang si Dorothy rin ang nagpahiwatig sa kanya na hanapin si Nico. Sinabi ni Nico na wala siyang alam tungkol sa mga motibo ni Dorothy, baka nag-aalala lamang ito na baka agawin ng kanyang anak ang kanyang kasintahan. Nandoon sina Claire at Dorothy sa isang pulong na tinawag ni Marlo upang talakayin ang lahat ng mga isyu na naruroon. Inakit ni Marlo si Claire sa pamamagitan ng pagsasabi na tumakas si Peterson kasama ang isang babae na may pangalang Serena at dala ang mga droga. Gayunpaman, walang anumang ekspresyon si Claire na nagpapahiwatig ng selos sa kanya kay Peterson. Sa kabilang banda, tila hindi gaanong interesado si Dorothy sa usapin. Sa sandaling ito, ibinunyag ni Claire ang isang lihim. Tinabi niya na sa katunayan ay iniwan na si Dorothy ni O'Reilly, at ginagamit siya nito upang ligawan ang embahador. Na may malalim na pag-aalit, lumakad palayo si Claire. Si Marlo ay nagmadaling sundan siya at lumapit sa kanya. Tinabi ni Claire na magpapadala siya ng bayad para sa mga serbisyo ni Marlo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay sinabi ni Marlo sa kanya na si Peterson ay pumunta upang makausap siya at hinihiling na pumunta siya sa Pacific Studios Prop Warehouse mamayang gabi. Nang mas hapon ng araw na iyon, sinundo ni Cedric si Marlo at dinala sa Prop Warehouse ng Pacific Studio. Sa daan, ibinahagi ni Cedric kay Marlo ang lahat ng alam niya noong panahong kasama niya si Lou Henrik sa trabaho. Natuklasan niyang ang warehouse na tinutukoy ni Peterson ay kung saan si Peterson nagtatrabaho bilang direktor ng mga prop para sa pelikula at kung saan niya ilegal na inaangkit ang mga droga at antikong propesyon mula Mexico patungong Inglaterra. Si Peterson ay nagtrabaho kasama si Floyd, si Lou Hendricks, at si Ambassador O'Reilly. Malamang na may mga lihim na plano si Peterson, nag-iipon siya ng mga talaan tungkol sa mga transaksyon ng droga na kanyang pinamumunuan upang gamitin itong pambanta kay Ambassador O'Reilly. Nang dumating si Claire sa warehouse, ipinakita ni Peterson sa kanya ang isang briefcase na naglalaman ng mga record ng transaksyon ng droga. Gagamitin nila ang mga record ng transaksyon na iyon para gamitin laban kay Ambassador O'Reilly at plano nilang tumakas ng malayo pagkatapos. Habang si Claire ay nagche-check ng malita, halos sa parehong oras, dumating si Marlo sa bodega. Si Peterson, na nalaman ang pagdating ni Marlo, ay nagsimulang magpaputok sa kanya. Sa huli, naging maayos naman na nakaiwas si Marlo sa mga putok ni Peterson, ngunit sa di inaasahang pangyayari, si Claire ang siyang bumaril kay Peterson. Pagkatapos ay sinunog niya ang bodega kasama ang lahat ng mga file ng mga transaksyon ng droga, kasama ang bangkay ni Peterson. Sa sandaling iyon, pinakawalan ni Marlo si Claire, sa kanya tinawagan ng bombero at nakipagkita kay Detective Bernie. Kay Detective Bernie, ibinigay ni Marlo ang huwad na impormasyon tungkol sa insidente na nangyari. Kinabukasan, sinamahan ni Cedric si Marlo upang dumalo sa imbitasyon ni Claire na tila ngay may importanteng posisyon na sa opisina ni Ambassador O'Reilly. Tinabi ni Claire sa kanya na ang kanyang ina ay bumalik na sa pelikula na may buong suportang pinansyal mula sa kanya at mula sa embahador na si O'Reilly. Pinanggit din niya na pinahahalagahan ng embahador ang katalinuhan ni Marlo at inalok siyang maging pinuno ng seguridad na may malaking sahod pati na rin ang pondo para sa pagre-retiro. Nagpapasalamat si Marlo sa alok, ngunit tinanggihan niya ito. Inirerekomenda niyang si Cedric na lamang ang tanggapin ang inalok na posisyon sa kanya. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.